Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Amen. So salamat po sa Panginoon sa Kanyang pag-ibig sa atin. Nakasaad po sa mga talatang ito sa Romans chapter 5 verse 8 na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kapalit. Inibig tayo ng Diyos noong una pa man. Inibig tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan. Inibig tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naghihintay ng kapalit. Iniibig tayo ng Diyos dahil una niya tayong inibig. Hindi po dahil sa ating mga gawa, hindi po dahil sa ating mga accomplishments, hindi po dahil sa mga kung ano ang meron po tayo, pero minahal po tayo ng Diyos. Dahil nagmamahal ang Diyos ng totoo, bagaman hindi po tayo karapat-dapat, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nababase sa ating gawa, hindi nababase sa ating personalidad, hindi nababase kung ano ang meron tayo. Purihin ang Panginoon ng pag-ibig. Ang aking natutunan sa pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig niya ay bumabalot sa maraming kasalanan. Sabi nga sa English po, love covers over a multitude of sins. Ako'y minahal ng Diyos kahit ako'y hindi karapat-dapat mahalin. Ako'y makasalanan, ako'y basahan, makasalanan na kanyang kinahabagan. Sabi ko nga sa aking sarili, kapag ako'y nagpapakilala, I am a sinner saved by the grace of God. Kaya ang pag-ibig niya ay aking ibabahagi. Ang pag-ibig na natutunan ko sa Diyos na aking kinikilala at pinaglilingkuran ngayon ay dapat kong ikalat na ang pag-ibig ay walang kondisyon. Ang pag-ibig ay walang sukatan. Kung paano ako minahal ng Diyos, ganun ko din mamahalin ang aking kapwa. Ganun ko din mamahalin ang aking pamilya. Ganun ko din mamahalin ang bawat taong ilalagay ng Diyos sa akin. Tandaan natin, tayo ay umiibig dahil tayo ay unang minahal ng Diyos. Unfold your heart, unfold your stories.